pulis sa probinsya at laki ng sweldo, hindi gano'ng mabigat ang trabaho, pero bakit pinili ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? But sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army dahil sabi nga nung bata kanina, pinapadel daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Anong katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila. At saka madali lang nilang identify kami paratangan kasi kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawala ng gulo, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor. Yes, as I've said, we respect your decision. Yes, Your Honor, thank you. Amin lang, huwag magamit yung training nyo na pagiging police to oppress other people, lalong-lalo na yung mga minor de edad. Pinapadil ninyo o tinitrain ninyo ng napakabigat na training, ay that's unacceptable. Hindi yan po pwede. So, hindi po talaga na ginagawa namin. Gaya ng sinasabi ko, limpyo po ang konsensya namin. Hindi talaga namin ang ginagawa, Your Honor. Lalo na, kapag kayo gagamitin na private army, at lumaban na sa gobyerno, simba ko lang, hindi yan dapat mangyayari. Kahit na wala na kayo sa serbisyo, alam ko, nasa puso pa rin ninyo pagiging pulis ninyo, na ayaw niyong mag-violate ng batas. Dapat ganun ang sitwasyon. Yes, Your Honor. Yes, Senator Rizal. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Chair, bumalik na po yung ating mga child victim survivors. Yes, Mr. Chair. Meron lang akong gustong establish. Tanungin ko si Mayor o si Vice Mayor. Napuna ko po nung pumunta ako sa Socorro, March 22 ngayon, tama kayo. So naglalakad tayo doon sa bayan, sa poblasyon. Ang hindi ko makakalimutan doon, sabi ko, bakit ang daming mga kooperatiba? Ang daming mga, left and right, Mr. Chair, kung ano mga private organizations, cooperative. Senator Tolentino, in the whole Philippines, sabi mo kilala ilang people's organization meron sa Socorro? 75 po, sir. 75 people's organization are based in Socorro. Yes. Kaya nga, that answers your question. Yun ang tinatanong ko, di ba, na nagulat ako noon. Ang dami, kaliwat kanan yan, ma'am. Isa pa, may bangko, di ba, Mayor? So, kaya ko i-establish to. Sino hong nauna? Yung mga kooperatibang yun o itong grupong ito? If your memory will serve you right. Sino hong unang mga nagparehistro? Kasi yung pong Socorro, 2 hours pa by bangka mula sa Siargao. May isla po yun eh. So, talagang yung People's Organization ay napakarami. So, gusto ko lang establish, baka nahikayat ito na itong Jay Rense, si Aguila, na sino nauna? Sila o yung mga kooperatibang nandun? I would want to have CDA here. Baka na-encourage o may mga, ma'am, sa natatandaan nyo? Good afternoon po, Senator. Yung mga kooperatiba ng Socorro, matagal na yun, Senator. Legitimate talaga. Oo, registered CDA, Itong mga ito, nakigaya lang. Kasi may malaking lupa sila. Yung kooperatiba, yung Itong grupo ni Aguila. yung POs, yung sinasabi mo, yung Oo. People's Organization. Yes. May mga People's Organization sa bayan namin. Pero yung mga People's Organization, wala namang mga violations. Ito lang ang naligaw ng landas. Ang sa amin lang, yung kultura kasi ng Socorro, may may pagtutulungan yung bayanihan. Nagawa namin ng bahay, isang buwan yun lang yun. Pero wala namang mga violations na nagawa. Yung sa kasaysayan kasi dati, bago ako pumunta sa inyo, meron noon na isang uprising, Mr. Chair. Noong panahon ng Amerikano, natatandaan niyo sa history niyo yun
na hindi makontain yon. Naalala ko pa yun kasi nag-aral-aral ako bago bumiyahe doon sa inyo. Tapos, para makontain yun, nagpadala ng isang malaking contingent ng US Army yata yun. Tama ba yan? Sa history niya? Oo. Pwede Ka- Senator si... Karugtong din ba sila nun? Hindi. Pwede Senator si Sir Delito Sangco yung magsagot siya yung historian, local historian ng bayan. Nalihis lang ako with your permission, Senator Risa, kasi nung mga nakaraang panahon, may kulto rin na gano'n. Tama ba? Wala namang kulto. Hindi kulto yon. Hindi. Yung uprising na kinailangan pang magpadala ng hukbong sandatahan ng colonial forces para masuppress. Tama ba yan? Sa history nun? Ano, Senator? Si Sir Delito. Sige po. Yun na lang. Two-liners lang para matuloy na yung questioning ni Senator Antiveros. Magandang hapon po, Mr. Chairman. Ayaw to. Ako po si Delito Sangco, yung kinakilala na local historian sa amin. Yung Colorma Uprising in 1924, it's 19? 24. Yeah. Ay kaparti po yon pagpapatuloy na pagkikibaka, nationalistic movement against the colonial. Kasi under tayo doon noong panahon na yon sa American Commonwealth. So part tayo. So, yun talagang, lumaban talaga yung mga tiga-Socorro noon. Ayan. Sa colonial government pa yun. Ayan. Tapos naalala ko pa rin, kaya tinawag na Socorro, yung paring pupunta ron, panahon ng Kastila, lumubog yung bangka, sigaw ng Socorro. Yes. Humihingi ng tulong. Tama yun. Yan po. Ayun, gawin mo na ako member ng, Historical Society. In-confirm ko na yan. Anong sinisigaw Senator Tolito? Socorro o Saklolo? Socorro kasi means help. Humingi ng tulong kasi merong isang boatload na mga churchmen na pupunta ng Socorro mag-officiate ng San Dimas, nagkaroon ng hindi magandang panahon, humingi yung pare ng saklolo ng pagkasabi ay Socorro. That's the Spanish term for asking for help. From the word Socorro. Sige, andito ka na lang. Andito ka na. Ano lang sinabi yun, kasi napakaganda po ng Socorro. Nakita ko po yan. Nag-almusal ako dyan, nagtanghalian ako dyan, mabait ni Mayor, napakababait po ng tao. At napakarami mga organisasyon nga na nag-take advantage para gawin itong mga ganitong bagay, pati itong mga bata. Pinuntahan natin, ma'am, yung mga bata, di ba, doon sa pagpapakit na high school. Ang daming hagdanan, di ba? So, they took advantage of the hospitality and the good-naturedness of the Socorro population to have this incidents which this committee is investigating right now. So, ginawa nila ng sinamantala nila yung kabaitan ng mga taga-Socorro. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Idelito Sangco, since nagsalita ka na rin dyan, I just would like to ask you, bakit yung grupo nila ni Jerry Esquilario, ni Haring Aguila, ay tila galit sa'yo at ikaw ang pinaparatangan na nagbe-brainwash itong mga bata na kung anong sasabihin ng mga bata ngayon dito sa hearing ay parang ikaw daw nag-brainwash, ikaw nagturo. That's according to them. Kahit na hindi natin tinanong, sinabi lang kanina na ikaw daw nagturo, ikaw nagdikta. Can you enlighten us? Yun nga, Mr. Chair. Una pong nabasa ang istorya niyan, noon sa counter affidavit nila, doon sa complaints na pinapile ng NBI, ni Mayor, at saka yung NSWDO namin, nakita ko, nakapunta kami sa satellite office ng NBI Surigao City, doon ko nakita ang kanilang counter affidavit. At ang kanilang counter affidavit ay nakabase doon sa judicial affidavit ng aking dalawang kapatid. Meron akong dalawang kapatid, Mr. Chair. Yung younger sister ko, si Gina Sangco Jacobi, ay teacher, nag-resign, sumama sa kanila. My elder sister ako, si Ninita Sangco Helsano, administrative officer ng Municipal Government of Socorro, nag-resign din, sumama sa kanila. Nakita ko doon sa counter affidavit nila, yung dalawang sister ko, na sinabi na ang punot dulo daw ng kaguluhan ito ay ako kasi dati akong membro ng Bayanihan Services Incorporated. Sabi nila,
Umalis daw ako noong 1991 kasi hindi daw, sabi na aking dalawang sisters sa affidavit nila, nag-ambisyon daw ako na magiging leader ng bayanihan. At hindi daw na realize yung aking ambisyon, lumabas daw ako at saka nagtayo ng sariling grupo. At yun na nga, sabi na aking mga sisters, nagtanim ako ng galit sa mga leaders nila kasi hindi na natuloy yung aking ambisyon. Kaya sa ngayon daw, ini-influensyahan ko daw si Mayor, ang Vice Mayor at saka lahat ng municipal officials. Ako daw ang nag-influence upang mga paratangan silang na mga ganitong mga alleged na ginagawa nila dahil daw sa galit ko na dahil hindi ako nagiging leader nila. At doon nagsintro yung kanilang counter affidavit doon sa testimony ng dalawang sister ko. Ipatuloy ko ng Mr. Chair. Pero totoo naman, nagalit ka na hindi ka naging leader nila. Hindi naman totoo. Hindi ka galit. Hindi talaga ako nag-ambisyon na magiging... Kailan ka umalis sa kapihan? Umalis ako late part, hindi sa kapihan, sa bayanihan. 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 That was 1991, later part of 1991. Totoo yun. Mga almost 1,000 kami. Based on, meron kami, kasi natural lang, pag lumaki na ang grupo, merong hindi... So, nagbuo ka rin ng sarili mong grupo, tawag ka bisig. Yes, totoo yun. Para At makapag-implement din kami. i-establish na natin ito. Si Mayor din, meron ka rin grupo Mayor. Yung Suhuton. Meron ka rin People's Organization. Suhuton. Suhuton yung grupo namin. Grupo. Senator. Nakapunta ko doon Suhuton. Yung ba yung may mga... Yung kay Yung hindi... Jellyfish. Jellyfish na marami. Yan yun. Yan. Yan yun sa inyo. Yun yung bayan namin. Kayo ang nag-control ng yung area na yun. Hindi lang, yung pangalan lang ng PO namin is Sohoton CFI, Sohoton Iliaran Farming Association Incorporated. Okay. There's no malice about that. Kung magawa ka ng People's Organization, that's your right. Wala kami pakialam dyan. Basta importante, wala na kayo binabiolate ng batas at wala kayong mga bata na inabuso. Wala. Thank you. Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Your Honor, requesting to be recognized, Your Honor, Police Captain Monteroso, Your Honor. Sandali lang. Sandali. With the permission, sir. Sandali lang. I-correct ko lang yung kanina. I was informed by the staff of Senator De La Rosa, the chairman. Yung palang tinatanong ko kanina, kung baril nga yung hindi, yung sa picture kanina, bagamat totoong hindi wala doon sila sa holding room, narinig nila yung previous testimonies na kahoy lang yung ano, kaya siguro nag-jive na lang yung sinabi kanina nung isang natanong na naawal na pulis kasi narinig nila yung pinag-uusapan dito nasa session hall pala yung mga yun. Just for the record, to correct the misimpression na wala nga sila doon walang TV sa holding room pero nasa session hall pala. So narinig lahat nila yun, kaya yung testimony siguro noon pinagtama na lang. Pero Senator Tolentino, just to be fair, paki-flash nga yung picture, yung may mga armas. Yung may mga armas. Senator Risa, kunting kwan lang kunting. Yan ako just to be fair. Ako naman ay mahilig sa baril. Marami akong baril. Ako makapagsabi ko na itong isang baril na yan, yung to the right of Jerry Esquilario, to the right, ako masabi ko talaga hindi yan totoong baril. Mukhang kahoy yan na pinturahan. Pero itong dalawa lang, yung sniper rifle dito to the left of Jerry Esquilario at saka yung isa, yung dalawang rifle na yan, hindi ako categorically makapagsabi na kahoy or totoo. Pero ito, yung kaliwa, mukhang kahoy nga. Sa tingin ko lang I may be wrong, but per my personal impression, mukhang laruan niya, mukhang kahoy. Go ahead, Senator Risa. Thank you for waiting. Yes, of course. Salamat kaayo, Mr. Chair. Nakabalik na po dito yung ating mga batang victim survivors. Follow-up question lang ako kay Elias Jane. Jane, kasi kanina, sinabi mo sa amin na minsan pinarusahan ka, pinadal ka. So may grupo ng mga tao dito sa harap mo narinig ko kanina yung isang pangalan, nakita namin sa isang listahan.
may grupo ng mga tao dito sa harap mo. Pag tiningnan mo sila, makikita mo ba doon yung taong sinabi mong pinadol ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? Yung nasa Anong suot niya? Ano po? may kwelyo daw, Your Honor. May kwelyo. Pwede bang tumayo yung mga may well, actually lahat po sila may kwelyo. Pwede bang tumayo lahat? Ang unang nagtindig, Your Honor. Yung sino unang nagtuwindig? Siya ba? Yung umupo ngayon? O kasi yung sinabi mo kanina sa amin, ang pumalo sa iyo, isang Sergio Cubillas. Yun yung pangalan nakita namin sa listahan kanina. So, maaari po kayong maupo, sirs. So, Mr. Sergeant Cubillas, kumbaga, in-identify po kayo ni Elias Jane bilang yung taong nagpaddle po sa kanya bilang parusa. Inaamin nyo na ba na kayo ngayon? Magandang hapon po. Ako po si Sergio Cubillas at sinabi na sa kanya na ako daw ang nagpadel. Ang may sabi ko lang na base po sa ating batas na kung mayroon man mga ganito, kailangan ba na due process? Pero Sergeant, yes, sabi po nung simula nung hearing, sabi po ng chair, hindi po ito korte. Pero ito po ay komite ng Senado na gustong malaman ng katotohanan sa mga bagay-bagay. And syempre, yung pangunahing prinsipyong pinagbabatayan namin ay due process. At hustisya sa mga biktima survivor at due process sa kahit sinong iniimbestiga. So, napakasimple lang po ng sitwasyon at ng tanong. Sabi po ni Elias Jane, may nagpaddle sa kanyang isang Sergio Cubillas. Nakita po namin ang pangalan nyo sa listahan. At siya po ay, nakita po kayo at nakilalang bilang yung taong nagpaddle sa kanya. Pwede niyo bang sabihin sa amin ang totoo kung kayo nga po ba ang nagpaddle sa kanya? ako po, hindi ko po magagawa yan, ma'am. Hindi po ko ginawa. Sige, salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair. ang hirap po talaga, hindi po ito marireduce sa he said, she said lamang eh. Pero ang bigat po ng testimonya talaga ng mga bata. Yes, Mr. Chair. Quick intervention lang kay Senator Tolentino. I have here a communication from DSWD, and after reading the communication, though addressed to me, but for another inquiry, I think this committee is complying with the requirements of Republic Act 10173, that congressional inquiries involving children should always involve strict measures to safeguard the child resource persons. And in this case, wherein the good Senator Ontiveros asked questions, lahat naman po ito naka-sunglass, naka-face mask, DSWD is here, naka-hood. So, while the request of the DSWD is that congressional inquiries involving children should not be uploaded or live streamed to protect the child's best welfare and interest, I think the committee is doing its best to protect the interests of the child. The children here, naka-shades, naka-hood, naka-sunglass, and aliases are now being used. So, for the record, wala pong magiging violation sa Republic Act 10173 as well as existing Supreme Court rulings concerning the matter. Just for the record. Yes, thank you, Senator Tolentino, Your Honor, for reminding us. But while you were not yet around, before we started our hearing, as a matter of policy, I laid down the policy that the protection of the rights and welfare of the minors are strictly being observed by this committee. So, kinlaro po natin yan. Anyway, kung na-live stream sila ngayon, at least hindi naman sila makikilala dahil naka-covered naman sila lahat. We are complying with the law.
Thank you, Senator Tolentino. Go ahead, Senator Risa. Yun lang po sana yung huling tanong ko sa ngayon kay Sergeant Cubillan dahil diretsong tanong kay Elias Jane, naalala mo ba ang pangalan ng taong nagpadol sa iyo? Sinabi niya ang pangalan ninyo. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa listahan ng PNP bilang isa sa mga personnel natin sa PNP na nag-awol at kalaunan ay dinismiss. And then higit sa lahat, naalala kayo ng mata ni Jane bilang yung taong nagpadol sa kanya. And sa lahat, Mr. Chair, ng mga katotohanan sinabi ng mga bata at mga luha na iniluha nila, ay hindi ko talaga ma-imagine na gawa-gawa lamang yung kanilang mga sinabi. Pati po yung pagkilala, pag-alala sa inyo, Sergeant Cubillan, Mr. Chair. Well, Senator Risa, for me, personally, no, I don't see any ill motive of alias J, a minor, to implicate specifically a certain person whom is, as far as her knowledge is concerned, is yung nga lang nagpadol sa kanya. Wala man siyang iba sigurong ibang hidden motive para implicate ang pangalan ni Cubillan. So, Sergeant Cubillan, baka natakot ka lang na ma-implicate dito sa kaso na ito. Anyway, ang amin lang naman ito ay katotohanan para makagawa kami ng report na pawang katotohanan lamang. So I am advising you again. Once again, I am advising you to please tell the truth. Huwag kang matakot magsabi ng totoo. Ano ngayon? Kung nangyari yun, nangyari naman yun. Bakit mo kailangan magsinungaling or hindi ka mag-cooperate sa investigasyon? Lalo ka tuloy mapapasama sa committee na ito kapag you continuously evade the questions of this committee by telling a lie. Yun ang advice ko sa iyo. Please, huwag tayo magsinungaling dito. Lalaki tayo. Lalaki mong ginawa yung pamamadal. Lalaki mo rin aminin kung totoo man yung hindi. Mr. Chair, kahit babae po kaya umamin pag gumawa kami ng mali. Just for the record, Mr. Chair. Sorry, hindi tayo naging kwan dito. Sa amin lang yun, between us. Dati kasi pareho kayo natin polis. Lalaki sa lalaki na usapan ba? But anyway, yes, Just to remind again, the Department of Justice, while you're taking notes, I hope that's not just mentally, but you're jotting down notes, that Republic Act number 11053, hazing, yung pagpapadel, is applicable not just to fraternities and sororities, but to any organization wherein membership would require physical contact, not limited to paddling, whipping, beating, branding, forced calisthenics, etc., etc. Take note of that, DOJ. Yeah, we note that, Mr. Senator. Thank you, sir. Thank you, Madam Chair. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ilang mga tanong po para kay Riza Guma. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? Sige po. So, Mr. Chair, si Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age
5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganong age range mula 5 pababa? Marami po ma'am dahil naka-barak sila yung age 5 up above. Nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jen kanina na yung pinakamababang antas ng Soldiers of God, yung fetus, ay 6 to 7 years old lamang. Ma'am, sabi po at saka ma'am, dati kayong teacher, paano napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili ng anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senior Aguila ma'am yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin, na tayo tayo magkukos ko kami tayo. Tama ka? Oo. Dali. Ito, i-repair mo na kaya to. Hindi Costco, hindi pa ako magbang-MacBook. Dalawang oras ang mamunti. Kung may gagawin ka, di. You're not required. Hindi kami, kailangan Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At